Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating prayer covenant sa oras na ito. At ang ating teksto po ay matatagpuan sa Galatians chapter 6 verses 12 to 16. Ngunit ang babasahin ko lamang ay ang verses 14 hanggang 16. At ganito po ang sinasabi, "Huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito'y patay na para sa akin at ako na may patay na rin sa mundo. Hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao. Ang mahalaga ay kung siya ay bago ng nilalang. Manatili nawa ang kapayapaan at habag ng Diyos sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito at sa buong bayan ng Diyos." Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Ang mga salitang ito ni Pablo sa Galatians 6 verses 12 to 16 ay isang powerful reminder sa bawat isa sa atin na kung ano ang tunay na dapat nating pahalagahan sa ating buhay Kristiyano. Kinausap niya ang mga pumupwersa sa mga mananampalataya na dapat daw silang magpatuli, hindi dahil sa tunay na pananampalataya, kundi upang maiwasan ang persecution para sa krus. Ang mga taong ito ay mas concerned sila sa outward appearances o panlabas na anyo at sa pagkakaroon ng approval mula sa iba kaysa sa tunay na ebanghelyo. Gayunpaman, si Pablo ay marubdob na nagpahayag na siya ay magyayabang lamang sa krus ni Hesukristo. Nire-recognize niya na transform o binago ng krus ang kanyang relasyon sa mundo at kinukrucify niya ang impluwensya ng mundo sa kanya at ang kanyang impluwensya sa mundo. Ang pagbabagong ito ay ang siyang nagde-define sa isang tunay na mananampalataya at hindi sa pagsunod sa mga panlabas na mga ritual. Ang pangunahing mensahe ng mga passages na ito ay ang tunay na mananampalataya ay tungkol sa pagiging isang bagong nilalang kay Kristo. Hindi tungkol sa pagsang-ayon sa mga particular na mga religious practices o ang pagsisik ng human approvals. At itong binanggit o binabanggit na bagong nilalang ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang transform o binagong puso at buhay na in-empowered ng Holy Spirit. Kung kaya't huwag tayong magpa-impluwensya sa mga pressures o panggigipit ng mundo na umayon sa panlabas na anyo o sa mga religious legalism. Sa halip, ituon natin ang ating mga mata kay Jesus. Yakapin ang bagong nilikha na kanyang ino-offer at ipagmalaki lamang ang krus na siyang nag-reconcile sa atin sa Diyos at siya ding nagpalaya sa atin. At habang ipinapamuhay natin ang prinsipyong ito, mararanasan natin ang kapayapaan at ang awa na nagmumula sa ating buhay na naka-align sa kalooban ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon sa kanyang mensahe na ating narinig sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa mga paalala mo sa amin. At nawa, ang mga salitang ito ay magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay at maging kalakasan namin, Panginoon. Aming itinataas, Panginoon, ang aming iglesia, 10 ng mga leaders ng iglesyang ito, Panginoon, na siyang nangunguna. Patuloy na pagpalain mo po kami. Palakasin physically and spiritually. At ganun din na pagkalooban mo kami ng katalinuhan na nagmumula sa inyo upang mapangunahan namin, Panginoon, ang iglesyang ito nang naaayon sa inyong naisin. Amin ding inaalala ang mga kapatid namin, Panginoon, na nagdadalamhati sa oras na ito. Nasaan man sila ngayon, ano man ang kanilang ginagawa, patuloy na maranasan nila, Panginoon, ang iyong yakap at ang assurance, Panginoon, na nariyan ka lang sa kanilang tabi. Patuloy din na aming ipinagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito ang mga kapatid namin na nakarating sa kanilang kaarawan at wedding anniversaries. Patuloy na palawigin mo, pagpalain mo ang kanilang buhay, maging ang mga ninanais
ninanais pa, Panginoon, ng kanilang puso, ang dinidesire ng kanilang puso, Panginoon. At sa mga oras na ito, sa buong maghapon na ito, Panginoon, ay aming ina-entrust sa inyo. Pangunahan mo kami upang sa ganon ay mapapurihan ka sa lahat ng aming gagawin at sasambitin. Ito ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.